Ipinanganak sa isang dinastiyang nahuhumaling sa kapangyarihan at pinag-uugnay ng dugo, si Margarita ng Austria ay hindi kailanman itinadhana para sa isang karaniwang buhay. Kinoronahan bilang reyna ng parehong Espanya at Portugal. Sa edad na 14, naging mahalagang tauhan siya sa politika ng bumabagsak na imperyo. Minahal, kinatakutan, ngunit sa huli ay isinumpa ng pamana na isinilang siya upang panindigan. Ito ang kanyang kwento. Ipinanganak si Margarita ng Austria noong Disyembre 25, 1584 sa Graz, Styria, na ngayon ay Timog Austria. Ang kanyang ama ay si Carlos II, Arkiduke ng Austria, at ang kanyang ina ay si Maria Ana ng Bavaria. Tulad ng ibang maharlika sa Europa, naghalo-halo ang kanilang lahi dahil sa paulit-ulit na pagpapakasal sa mga pinsan at lalo pa itong lumalim. Sila ay magtiyuhin, tiyo at pamangkin, ngunit sa kabila ng panganib ng napakalapit na pagkakamag-anak, 12 sa kanilang 15 anak ay nabuhay hanggang sa pagtanda. Si Margarita, ang ikawalong anak, ay ipinanganak sa isang masikip at ambisyosong tahanan na papalibutan ng mga nakatatandang kapatid na inihahanda na para sa kadakilaan. Tulad ng maaaring nahulaan mo, parehong nagmula ang kanyang mga magulang sa makapangyarihang dinastiyang Habsburg, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa maagang makabagong Europa na ang walang awang pagkahumaling sa pagpapanatili ng kapangyarihan ay nagbunsod sa kanila na paulit-ulit na magpakasal sa loob ng kanilang sariling angkan. Nagsimula silang maliit na pamilyang maharlika sa hangganan ng Austria at Switzerland ilang siglo na ang nakalipas. Ngunit pagsapit ng ika-16 na siglo, kontrolado na nila ang buong makabagong Austria, Hungary, Bohemia at Croatia. May makapangyarihang karibal na sanggay ng pamilya na namuno sa Espanya at sa malawak na imperyong kolonyal nito. Nagmula sa isang mapagpasyang pag-aati noong simula ng ika-16 na siglo, nanghatiin ng magkapatid na sina Ferdinand at Carlos ang pamana ng Habsburg. Bagaman nagmula si Margarita sa panig ng Austria, kabilang siya sa Styria na sangay ng mga Habsburg na hindi bahagi ng pangunahing linya. Isang mas makapangyarihang linya ng Habsburg ang namuno sa Austria bilang mga Archduke na namumuno mula sa kanilang kuta sa Vienna. Si Rudolf Tabudo ang namuno sa pangunahing linyang ito noon. Isang eksentriko at kakaibang tao na mas interesado sa pagkuha ng mga artistang eksperimental at mahikero sa kanyang korte sa Vienna kaysa sa pamumuno sa mga nasasakupan ng Habsburg. Numinipis ang pamilya at may mapanganib na potensyal ang sanggay ni Margarita kaya posibleng malampasan nila ang mga pinsan at maagaw ang kapangyarihan sa Vienna. Ang posibilidad na yon ang naglagay kay ang batang si Margarita kahit galing siya sa junior na linya bilang mahalagang piraso sa chessboard ng kapangyarihang pampulitika ng Habsburg gaya ng makikita natin. Lumaki siya sa korte ng Junior Habsburg sa Graz, kung saan natutunan niyang magsalita at magbasa ng Latin, wika ng karunungan at katolikong pagsamba. Sa maagang makabagong Europa, inaasahan ang mga kabataang babae sa korte na bihasa sa kagandahang asal, moda, sayaw at kadalasan musika. Marami, tulad ni Margarita, ang sumusulat din ng mga liham sa Polish, Aleman, Latin, Italiano o Ingles gamit ang magarang kaligrapikong sulat kamay. Ganito lumipas ang kabataan ni Margarita. Mulat din siya sa politika ng kanyang panahon. Pinamunuan ng mga Habsburg ang banal na Imperyong Romano, isang maluwag na unyon ng daan-daang prinsipalidad at malalayang lungsod. Sa katapatan sa isang banal na Romanong emperador, karaniwan ang pangunahing Habsburg ng Austria. Sa loob ng maraming siglo, kumapit ang banal na Imperyong Romano sa isang marupok na ilusyon ng pagkakaisa, ngunit nabasag ito noong 1517 ng pasiklabi ng protestanteng reformasyon ang matinding pag-aalsa sa reliyon. Nang humiwalay ang mga estadong Luterano at Kalbinista, nagsimulang bumagsak ang daang taong kayusang imperyal. Ipinanganak si Margarita sa panahon ng kaguluhan, matinding tensyon, pagkakabaha-bahagi at imperyong malapit ng bumagsak. Di magtatagal, pati buhay niya ay masasangkot sa unos. Bata pa lang siya, napag-usapan na ang posibilidad ng kasal ni Margarita. Sa maagang makabagong Europa, walang konsepto ng teenager noon. Mula sa pagiging bata, agad kang nagiging adulto pagdating ng puberty, karaniwan sa edad na 13 o 14 na itinuturing noon bilang hangganan ng kawalang malay at pananagutan. Kaya, normal noon na ang anak na babae ng maharlikang pamilya ay ipinapakasal bilang kasangkapan sa diplomasya kapag nasa tamang edad na.
Para sa mga maharlikang babae, bihira ang kasal dahil sa pag-ibig, lalo na sa mga Habsburg na kadalasan ay kamag-anak din ang napapangasawa. Para sa kanila, hindi bawal ang pag-aasawa ng kamag-anak, kundi estratehiya ito. Ang pagsasama ng Austriano at Espanyol na sangay ay hindi delikado, kundi makatarungang kapangyarihan, ayon sa kanila, na pinakaligtas kapag pinagbubuklod ng isang bagay, sarili nilang dugo. Sa kaso ni Margarita, karaniwan sana siyang ipapakasal sa isang mas mababang antas na maharlika. Ngunit ang pinsan niyang si Emperador Rodolfo Siquedon ay hindi kailanman nag-asawa sa kabila ng sunod-sunod na negosasyon sa kasal sa paglipas ng mga taon. At malamang nasusunod sa kanya ang kapatid niyang si Matias na wala ring anak dahil dito. Ang realidad ay ang mas batang sangay ng Styria ng pamilya Habsburg ang malamang na magmana at maging namumunong sangay sa Vienna. Isang araw, maaring maging banal na emperador ng Roma ang kapatid ni Margarita na si Ferdinand. Dahil dito, naging mahalagang kasangkapan sa diplomasya at politikang Europeo ang pagpapakasal kay Margarita. Noong unang bahagi ng 1579, dumating si Margarita sa Espanya na may engrandeng seremonya at mataas na inaasahan upang pakasalan ang pinsan niyang mula sa sangay ng dinastiya sa Espanya. Ang kasunduang ito ay hindi naman iskandalo ayon sa pamantayan ng panahon, ngunit kapansin-pansin pa rin. Si Felipe III, bagong hari na 20 taon lang at agad na bigatan sa tungkulin, ay ikinasal sa isang 14 na taong gulang na dalagita. Sa pagsasamang ito, hindi lang naging reyna ng Espanya si Margarita, kundi naging seremonyal na emperatris din siya ng pandaigdigang imperyo. Pagsapit ng 1579, nasakop na ng korona ng Espanya ang Portugal at ang mga yaman nito sa ibang bansa at namumuno na sa malalawak na bahagi ng Amerika, Caribe, Aprika, Asya at Pasipiko. Kaya noong ikinasal si Margarita na 14 na taong gulang kay Felipe III noong Abril 1579 sa isang seremonya lang, masasabi natin siya na ang pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Ngunit sa likod ng marangyang anyo ng mga palasyo at seremonya, ano ba ang naghihintay sa kanya? Buhay ng impluwensya o pag-iisa at tungkulin? Sa papel, si Felipe III ay isa pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Namana niya ang mga korona ng Espanya at Portugal mula sa kanyang makapangyarihang ama na si Felipe II. Isang mahigpit at walang humpay na pinuno na naglaan ng mga dekada sa pakikidigma sa Europa para durugin ang Protestantismo at ibalik ang kapangyarihan ng Katolisismo. Ngunit sa paggawa nito, iniwan niya ang isang watak-watak at bangkaroteng kaharian. Sa ganitong ditiyak na pamana, dumating ang 14 na taong gulang na si Margarita. Ngunit kasabay nito, walang duda na siya ay may impluwensya. Ang kanyang asawa, di gaya ng kanyang ama, ay madaling maimpluwensyahan at di makapagdesisyon, kaya't mabilis siya nagpakita ng tahimik pero lumalaking impluwensya. Malinaw ang kanyang misyon, ibaling ang patakarang panlabas ng Espanya pabor sa interes ng kanyang mga kamag-anak na Austriano. Sa kabutihang palad, naging malapit at puno ng pagmamahalan ang kasal ni Margarita kay Felipe at nagkaroon agad sila ng mga anak. Sa totoo, madalang lang ang panahong hindi siya buntis sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi ito isang karaniwang maharlikang angkan. Pareho sina Margarita at ang asawa niyang si Felipe ika-3 ay produkto ng magtiyuhin, kaya kabilang sila sa pinaka-inbred sa kasaysayan ng maharlikang Europa. Ang kanilang mga gene ay mahigpit na nakapulupot sa puno ng pamilya, parang bilog kaysa sanga. Ang bawat anak nila ay resulta ng matagal na saradong lahi at bawat pagbubuntis ay may hatid na pag-asa sa dinastiya at banta ng genetic na pagbagsak. Sa kabila ng panganib, nanganak si Margarita ng hindi bababa sa 8 at 5 sa kanyang mga anak ay umabot sa hustong gulang. Para sa mag-asawang may napakadelikadong magkaugnay na DNA, ang kinalabasan ay tunay na isang himala. Ngunit kahit ang mga nabuhay na anak na ito ay dala pa rin ang bigat ng kanilang lahi at ang mga epekto ng kanilang genes ay naging mas malinaw sa susunod na henerasyon. Noong ika-22 ng Setyembre taong 1600 at isa nanganak si Margarita ng kanilang unang anak ni Felipe, isang anak na babae na pinangalan ng Ana Maria Mauricia.
Tulad ng kanyang ina, maagang ipinakasal si Ana Maria na ipangakong mapapangasawa si Haring Luis, ika-13 ng Pransya sa edad na 10 at ikinasal noong taong 1615. Sa edad na 14, nanganak si Ana Maria ng patay na sanggol, nagkaroon ng 4 na pagkalaglag at saka nagkaanak ng 2 malulusog na lalaki. Kasama rito si Luis ika-14 ng Pransya, ang pinakamakapangyarihang absolutistang hari sa Europa. Nagkaroon pa ng ibang anak sina Margarita at Felipe. Si Maria, isang batang babae, ay sa kasamaang palad namatay 1 buwan matapos ipanganak noong tagsibol ng taong 1603. Ang dalawa pa nilang bunsong anak, sina Margarita at Alfonso Mauricio, ay namatay rin nung sila'y sanggol o bata pa, ngunit ang mga gitnang anak ay nabuhay. Ang panganay na lalaki, Felipe, ay ipinangalan sa ama at matapos siyang isilang, binigyan ng hari si Margarita ng labis na pagmamahal at atensyon. Ipinanganak noong Abril taong 1600 at 5 siya ay naging Haring Felipe, ika-4 ng Espanya at namunyo sa bansa at imperyo nito sa loob ng 44 na taon. Nakilala siya bilang Re Planeta, ang hari ng mga planeta dahil ganoon kalawak ang imperyo ng Espanya sa buong mundo noong panahong yon. Isa pang anak na babae, si Maria Ana, na ipinanganak noong 1600 at 6 ay nagpakasal kay Ferdinand Ikatlo ng Austrian Habsburgs. Ito ay kanyang pinsang buo dahil anak siya ni Ferdinand II. Ang nakatatandang kapatid ni Margaret, si Maria Ana, ay nagkaanak ng 6, ngunit 3 lang ang nabuhay hanggang pagtanda. Sa wakas, noong 1600 at 7 nanganak si Margaret ng isang batang lalaki na pinangalan ng Carlos at isa pang anak na lalaki na pinangalan ng Fernando noong 1609. Si Carlos ay nabuhay lamang hanggang sa kanyang kalagitnaang 20, ngunit siya ay isang iginagalang na tao sa korte na sandaling itinuring bilang posibleng magiging hari sa hinaharap. Nang malubhang magkasakit ang kapatid niyang si Haring Felipe ika-4, noong dekada 1620, si Fernando bilang bunso sa mga natitirang anak na lalaki ay pumasok sa simbahan at naging kardinal na hinikayat ng kanyang ina sa kanyang pananampalataya mula pagkabata na kilala sa kanyang Romanong Katolikong kabanalan. Nagkaroon din siya ng karerang pampulitika bilang gobernador ng Netherlands ng Espanya na ngayon ay bahagi ng Belgium. Sa isang panahon, si Felipe Ikatlo ay hindi kabilang sa mga pinakamatatag na hari. Sikat siya sa pagiging madaling maimpluwensya ng mga tao sa korte at ng kanyang matatag na asawa. Mahalaga ito. Ang Espanya ay nakaupo pa rin sa malawak at mayamang imperyo, ngunit ang mga dekada ng digmaan laban sa Pranses, Olandes, Ingles at Turko ay nagpaubos sa kanilang yaman. Sa Madrid, may desperadong grupo ng mga reformista na iginigiit ang matapang na aksyon para iligtas ang natitirang kaluwalhatian ng Espanya na nawawala. Si Margarita ay di naging mabuting impluensya dito. Konserbatibo siya at mariing tinutulan ang mukahing bawasan ng gastusin para sa simbahan at seremonyang maharlika. Ang naging resulta ay kalunos-lunos. Patuloy na lumala ang kalagayang pang-ekonomiya ng Espanya at ilang ulit na nabangkarote ang pamahalaan sa panahon ng paghahari ni Felipe III. Katulad din ang sa panahon ng kanyang ama. Sa korte ng Espanya, sumiklab ang matinding tunggalian sa kapangyarihan. Hayagang tinutulan ng isang pangkat ng tagapayo si Margarita, inausahan siyang labis na panatiko sa Katolisismo na nagpapalabo sa paghusga ng hari at nagdudulot ng kaguluhan sa imperyo. Madalas siyang nagbanggaan kay Duke ng Lema, pinakamakapangyarihang maharlika sa Espanya at tunay na pinuno sa likod ng mahinang trono ni Felipe III. Ayaw niya pero nirerespeto niya ang talino at instintong politikal ni Margarita. Walang duda, itinuring din niyang seryosong problema si Margarita at sinubukang alisin siya sa kapangyarihan. Bumuo si Margarita ng alyansa kasama ang ibang babaeng miyembro ng korte kahit bawal silang magkaopisyal na tungkulin. Maingat nilang hinubog ang politika sa pamamagitan ng personal na koneksyon, estratehikong payo at tahimik na panghihikayat gamit ang totoong kapangyarihan sa likod ng anino ng maharlikang sambahayan. Si biyudang Emperatriz Maria, biyuda ni Emperador Maximiliano Ikalawa, ay kakampi ni Margarita at may malaking impluensya sa korte ng Espanya hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1603. Mas tumagal naman ang alyansa ni Margarita kay Margarita ng Cruz, anak ni Maria, isang maharlikang madre na kilala sa kanyang kabanalan at mga koneksyon sa korte. Sama-sama pinangunahan ng 3 babaeng Austrian Habsburg si Felipe III patungo sa isang matinding Maka-Austria at Maka-Katolikong patakaran.
Nang harapin ni Fernando Ikalawa, kapatid ni Margarita, ang protestanteng pag-aalsa sa Bohemia noong 1600 at 18 na naging sanhi ng 30 taong digmaan, agad na sinuportahan ng Espanya ang Austria. Layunin nila ay ibalik ang pamumunong Katoliko at kapangyarihan ng Habsburg sa nahating banal na Imperyong Romano. Isang mapagpasyang desisyon, ito na magdudulot ng matinding pagdurusa sa Espanya. Tumagal ng mga dekada ang digmaan at nang pumanaw ang anak ni Margarita na si Haring Felipe, ika-4 noong 1665 anino na lang ang dati nitong kaluwalhatian ng Espanya. Lubos na natabunan ng Inglaterra, Pransya at iba pa. At ang malungkot na kapalit ng pagbagsak na iyon ay papasanin ng susunod na Habsburg na hari. Bagamat nagtagumpay si Margarita na ipatupad ang maka-Austria, napatakaran sa mahina ang loob niyang asawa at nalampasan ang Duke ng Lama, hindi niya nasilayan ang bunga ng patakarang iyon. Natupad ba? Pumanaw siya noong ika-3 na Oktubre, 1611 dahil sa mga komplikasyon dulot ng panganganak matapos niyang isilang ang kanyang anak na si Alphonse Maurice na siya ring namatay bago pa man ang kanyang unang kaarawan. 26 na taong gulang lamang siya noon. Labis na nagdalamhati si Haring Felipe sa kanyang pagkamatay at di na muling nag-asawa kahit 33 taong gulang pa lang siya. Namatay siya matapos ang 10 taon. Sa kabila ng maikling buhay, nagtagumpay si Margarita na impluwensyahan ang politika sa korte at masiguro ang tagapagmana ng dinastiya. Habang lumilipas ang ika-17 siglo, lalo pang pinatindi ng mga Habsburg ang mapanganib at tradisyon ng insesto, kung saan pinapakasalan ng tiyuhin ang pamangkin sa bawat henerasyon para mapanatiling dalisay ang kapangyarihan. Ngunit napakalaki ng naging kapalit nito. Ang kanilang lahi ay nagkabuhol-buhol na nagdulot ng matitinding suliranin sa kalusugan. Mula sa bitag na ito ng lahi, isinilang si Carlos Ikalawa, anak ni Haring Felipe Ika-4 at ng sariling pamangkin. Mahina, baog at may mga depekto sa katawan, si Carlos ay naging simbolo ng dinastiyang nasa bingit ng pagbagsak. Ang kanyang mahinang pangangatawan ay hindi lang magwawaka sa isang hari, kundi magdadala rin ng pagkalipol ng mga Habsburg ng Espanya. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Margarita ng Austria, Reyna ng Espanya. Kung gusto nyo pa ng videos tungkol sa mga Habsburg, sabihin lang sa komento. Kung may iba pa kayong suhestiyon, i-comment nyo sa ibaba. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para lagi kayong updated sa mga uploads ko. Hanggang dito muna ako, magkita tayo sa next Forgotten Lives. Salamat!